ang mga Israeli Defense Forces ay desididong sakupin ang Gaza, sa isang misyon na lipulin ang Hamas, ay nahaharap sa isang mas mahusay na kalaban na sinanay sa loob ng maraming taon, at suportado ng isang lihim na network na umaabot sa maliit na enclave, hanggang sa Iran at mga kaalyadong grupong Arabo. Ang mapanganib at sorpresang pag-atake ng Hamas, sa katimugang bahagi ng Israel, ilang linggo na ang nakakaraan, ay isang mapangwasak na pagpapakita ng kadalubhasaan nila sa militar, na natamo nito mula nang maagaw ang kontrol sa Gaza noong 2007. Kaya ating alamin kung paanong lihim na nagtayo ng mini-army ang grupong Hamas para labanan ang Israel. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang grupong Hamas ay matagal nang tumatanggap ng financial at pagsasanay mula sa Iran at Iranian regional proxies tulad ng Hezbollah ng Lebanon, habang pinalalakas ang sarili nitong puwersa sa Gaza. Ang mga kahirapan sa pag-import ng mga armas ay nangangahulugan na sa nakalipas na 9 na taon, na kayanin at nagawa nilang gumawa ng lokal o sarili nilang armas. Noong 2008 Gaza War, ang mga rocket ng Hamas ay may maximum range na 40 kilometro ngunit tumaas iyon sa 230 kilometro noong 2021 Israel-Gaza conflict. Sa ngayon ang sekreto at malawak na organisasyon, ay hindi nire-recognize mula sa mga maliit na grupong Palestinian, na naglabas ng kanilang unang leaflet, 36 na taon na ang nakalilipas, na nagpoprotesta sa pananakop ng Israel, ayon sa panayam ng isang media sa 11 katao na pamilyar sa mga kakayahan ng grupo, kabilang ang mga kilalang personalidad sa Hamas, at mga regional security official, at mga eksperto sa militar. Ang Hamas ay isa umanong mini-army, ayon sa isang source na malapit sa Hamas sa Gaza Strip, at ang grupo ay may military academy na nagsasanay ng hanay ng mga espesyalisasyon, kabilang ang cybersecurity, at ipinagmamalaki nila ang isang naval commando unit nila na mula sa 40,000 strong military wing nito. Noong 1990s ang Hamas ay may mas mababa sa 10,000 na mandirigma, ayon sa website ng Global Security Organization. Mula noong unang bahagi ng 2000s, ang grupong Hamas ay nagtayo ng isang tunnel network sa ilalim ng Gaza, upang tulungan ang kanilang mga mandirigma na magtunaw, magtayo ng mga pabrika ng armas at magdala ng mga armas mula sa ibang bansa. Ayon sa isang regional security source, ang Hamas groups ay nakakuha ng hanay ng mga bomba, mortar, rocket, anti-tank at anti-aircraft missiles, ayon sa mga opisyal ng Hamas. Ang lumalawak na mga kakayahang militar ng Hamas ay nagdulot ng lalong mapanganib na mga resulta sa paglipas ng mga taon. Nawala ng 9 na sundalo ang Israel, sa pagsalakay ng Hamas noong 2008, at noong 2014, tumaas pa ang bilang ng namatay sa 66. Ayon sa isang senior associate sa Royal United Services Institute ng Britain, na kaya ng Israel na sirain at wasakin ang Hamas sa mga inaasahang pag-atake nito sa lugar na hindi matao. Ang tanong ay kung posible ba o hindi, ang katanungan ay kung ano ang mapapala nila kung gaganti sila at sirain ang natitirang populasyon. Dahil ang Hamas ay hindi nakatira sa isang isla, sa karagatan o sa isang kuweba sa desyerto. Matapos ang pinakahuling digmaan sa Gaza noong 2021, ang Hamas at ang isang kaakibat na grupo na tinatawag na Palestinian Islamic Jihad, ay napanatili ang 40% ng kanilang mga missile inventories, isang pangunahing target ng mga Israelis, ayon sa US-based non-profit Jewish Institute for National Security of America, na nagtatago ang Hamas ng humigit kumulang 11,750 missiles kumpara sa 23,000 bago ang labanan. Noong 1988 Hamas-founded charter ay nanawagan ito para sa pagkawasak ng Israel, kaya ang mga bansa kabilang ang Israel, Estados Unidos, European Union, Canada, Egypt at Japan ay itinuturing nila ang Hamas bilang teroristang organisasyon. Para naman sa Iran, tinutulungan nila ang Hamas, na maisakatuparan ang mahabang taon nilang ambisyon.
Napalibutan ang Israel ng mga grupo o hukbo ng mga paramilitaries, kabilang ang iba pang paksyon ng Palestinian at Hezbollah ng Lebanon, ayon sa mga Western officials, gamit ang mga sopistikadong sandata. Lahat ay ibinahagi ang matagal na nilang pagkagalit dahil sa pananakop ng Israel sa lupain ng Palestina. Ang mga leader ng grupong Hamas ay nakakalat sa mga bansa sa gitnang silangan kabilang ang Lebanon at Qatar, ngunit ang pinaka-main base o ang pinaka-puwersa nito ay nananatiling nasa Gaza. Hinimok ng mga Hamas ang mga taga-Gaza na huwag pakinggan ang panawagan ng Israel na umalis kaagad sa kani-kanilang bahay dahil sa inaasahang ground attack nila, kasunod ng mga araw ng pambobomba ng Israel na ikinamatay ng humigit kumulang 1,800 katao. Ang surpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 ay ang pinakamalalang pagkabutas sa mga depensa ng Israel sa loob ng 50 taon. Nagpaputok ang Hamas ng higit sa 2,500 na mga rocket, habang ang mga mandirigma naman na gumagamit ng mga paraglider, motorbike at four-wheel drive na sasakyan ay nanaig sa mga depensa ng Israel at minasaker ang mga bayan at komunidad, na ikinamatay ng 1,300 katao at ng hostage pa ng 12 ng mga katao. Ayon sa mga ulat, na habang sinasanay ay binibigyan ng armas at pinopondohan ng Iran ang grupong Hamas. Pero walang makitang indikasyon na pinahintulutan ng Iran ang pag-atake noong ika-7 ng Oktubre. Ang desisyon na zero hour, lahat ng iyon ay nasa kamay ng Hamas, ngunit syempre, ang pangkalahatang kooperasyon, pagsasanay at paghahanda ay nagmula sa Iran, ayon sa isang regional security. Kinukumpirma ng Iran ang kanilang pagtulong, pagpupundo at pagsasanay sa Hamas, ngunit itinanggi nito ang papel sa pag-atake sa Israel bagamat pinuri nila ang ginawa ng Hamas. Ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay nagsalita sa isang panayam sa telebisyon na ang kanyang grupo ay nakatanggap ng $70 milyong na tulong militar mula sa Iran, kaya mayroon na silang mga rocket na locally manufactured, pero ang long-range rockets ay nanggaling pa sa ibang bansa, mula sa Iran, Syria at iba pa sa pamamagitan ng Egypt. Ayon sa ulat ng US State Department mula 2020, nagbibigay ang Iran ng humigit kumulang $100 milyong taon-taon sa mga grupong Palestinian, kabilang ang Hamas, Palestinian Islamic Jihad, at ang Popular Front para sa Liberation ng Palestine General Command. Ayon sa Israel security source, tinaasa ng Iran ang pondong ibinibigay nila sa Hamas para sa military wing nito, mula $100 milyon hanggang $350 milyon bawat taon. Ang ideya ng Hamas ay nagsimulang mabuo noong December 10, 1987, nang magpulong ang ilang miyembro ng Muslim Brotherhood, isang araw matapos bumangga ang isang Israeli army truck sa isang kotse na lula ng 4 na Palestinian day workers, na dahilan ng kanilang pagkasawi, at mula noon ay sunod-sunod at kaliwat kanan na ang mga protesta, strike at shutdown sa Gaza. Sa pagpupulong sa bahay ni Sheikh Ahmed Yassin na isang Muslim cleric, nagpasya silang maglabas ng leaflet noong ika-14 ng Desyembre na nanawagan ng paglaban at ang pagsiklab ng unang intifada, o pag-aalsa, laban sa Israel, at ito din ang unang pampublikong aksyon ng grupong Hamas laban sa Israel. Matapos ang pag-alis ng Israel mula sa Gaza noong 2005, nagsimulang mag-import ng mga rocket, pampasabog at iba pang kagamitang pangyera ang Hamas mula sa Iran. Ayon sa mga Western intelligence source, ang mga armas ay ipinadala sa pamamagitan ng Sudan, dinala sa buong Egypt at ipinuslit sa Gaza sa pamamagitan ng isang makitid na lagusan sa ilalim ng Sinai Peninsula. Bumuhos ang daloy ng mga armas, pagsasanay at pondo mula sa Iran patungo sa iba pang mga kaalyado na paramilitar sa rehiyon, na kalaunan ay nagbigay sa Iran ng namumunong presensya sa Lebanon, Syria, Iraq, Yemen at Gaza. Ang ilan sa mga kaalyado na ito ay bahagi ng isang axis ng Shiite, na umaabot mula sa mga Shiite paramilitaries sa Iraq, hanggang sa Hezbollah sa Lebanon, hanggang sa naghaharing minoryang Alawite ng Syria, na isang sangay ng Shiite Islam. Ang pinakamalakas na network ng militia ng Iran ay ang Hezbollah na nabuo sa embahada ng Iran sa Damascus noong 1982,
pagkatapos salakayin ng Israel ang Lebanon noong 1975 hanggang 1990s Civil War. Target ng Hezbollah na bombahin ang US Embassy at magsagawa ng hostage-taking, at ang planong pag-hijack. Pinalayas nila ang Israel sa Lebanon noong taong 2000 at pagkatapos ay unti-unting hinawakan ang estado ng Lebanon. Ayon sa isang malapit sa Hamas, sinamantala ng Iran ang pagkakataon na papiliin ang Hamas noong 1992 nang pa-deport ng Israel ang humigit kumulang 400 pinuno ng Hamas sa Lebanon. Ang Iran at Hezbollah ay nag-host ng mga miyembro ng Hamas, nagbahagi sila ng teknolohiya ng pangmilitar at sinanay nila ito sa paggawa at pagbuo ng mga homemade na bomba para sa mga suicide attacks. Sinabi ng opisyal ng Hamas, na si Baraka, na ang pinakalayunin ng kanilang pag-atake noong ika-7 ng Oktubre sa Israel, ay upang palayain ang lahat ng 5,000 Palestinian na bilanggo, na nakakulong sa mga kulungan ng Israel, ihinto ang mga pagsalakay ng Israel sa Al-Aqsa Mosque, ang ikatlong pinakabanal na lugar sa Islam, at alisin ang 16 na taong gulang na malaking harang na pader sa Gaza. Nagbabala din si Baraka na kung magpapatuloy ang ground offensive ng Israel, at may basbas ng US at Britain, ang digmaan ay hindi lamang sa Gaza ngunit maaaring mauwi sa isang digmaan sa buong rehiyon. Ayon din kay Baraka, hindi lamang ito isang digmaang Israeli at Gaza, mayroong digmaang Atlantiko sa Gaza kasama ang lahat ng malalakas na puwersa at magkakaroon ng mga bagong frontline, sa nangyayaring digmaang ito, walang mananalo, at ang kawawa dito ay ang mga inosenteng mamamayan na naiipit sa labanan, at sana matigil na at magkaayos na ang bawat panig para sa kapayapaan sa buong rehiyon. Hanggang dito na lang, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.